Ramdam ng ilang mga kababayan ang hamong dala ng doctor shortage sa Ontario. Umapela naman ang oposisyon sa probinsya kaugnay sa kakulangan ng pondo sa primary care, dahilan kung bakit maraming doktor ang lumilipat sa mga pribadong clinic. May report si Paula Saraza. Took us like 7 months para makahanap kami sa kids. So yung dalawang kids ko ngayon, meron na silang family doctor nila, pero kami nung husband ko wala pa rin up to now. Mag-iisang taon na sa Canada pero wala pa ring makuhang family doctor si Jaira Lagman. Lagi silang same reasons na puno na daw. They're no longer accepting new patients. International student man, maswerte pa rin anya ang kanilang pamilya na nabigyan sila ng Ontario Health Insurance Plan o OHIP dahil sa kanyang asawang may open work permit. Pero naranasan din ng kanyang pamilya ang matinding pagsubok noong wala pang doktor sa probinsya ang kanyang mga anak. Yung anak ko before, my son, parang nagkaroon siya ng suka siya ng suka, tapos dehydrated na siya and all. Tapos we had to rush him sa hospital. And then it took us 8 hours sa hospital, tas sa ER. Then walang doktor na nagtingin sa kanya. Nag-online consultation kami sa pedia niya, sa Philippines pa. Sa huling ulat ng Ontario Medical Association, mahigit 2 milyon na ang walang family physician sa probinsya at malaki ang posibilidad na lumala pa ito kung hindi kikilos ang gobyerno. Last year, their family doctor left. She sent her 1,600 or so patients a letter saying she was leaving. And then shortly afterwards, these patients learned that the doctor had quit her family practice in order to go and move to an executive health medical clinic. Sa Queen's Park ngayong Biyernes, umapila si Ontario NDP MPP Jessica Bell kasama ang ilang mga pasyente sa Toronto na nawala ng family doctor. Anya dahil kulang ang pondo sa primary care, dumadami ang mga doktor na umaalis sa kanilang practice at lumilipat sa mga pribadong clinics. The Conservatives, over the past 5.5 years, have consistently underfunded our public healthcare system to the point where it is not working as it should. Umaasa naman ng kababayan na hindi na umabot sa 1 taon ang paghihintay ng kanilang pamilya bago makakuha ng doktor. Hopefully, may mahanap din kami soon na yung open sa mag-accept ng new patients. Paula Saraza, Omni News, Toronto.